Simula ba noon tatay, kayo po ang sumagot, pinaghahanapan ko po ba kayo ng binibigay ko? Totoo lang, nagbibenta ang asawa ko ng item galing yun sa mga... Gusto ko sana yung pangako ko sa inyo na munting tindahan, gusto kong to pa rin yun. Bukas po kapag ready na yung karpintero, papagawa ko po dito bukas. Mga kalingap, magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon po ay araw ng botohan. So, ayun, sa lahat ng bumuboto, vote wisely po tayo. Ngayong araw, andito ako kala Tatay Budoy. At matapos nga po yung nangyari kahapon, gusto ko humingi na po manhin din sa mga viewers na ganun yung naging pakiramdam ninyo sa topic namin kahapon dito kala Nanay Gleisa. So, ako po kasi siguro marahil iba nga po tayo sa ibang mga vlogger. Kasi ako po kasi ay para sa akin kasi dumaan din po ako sa hirap. Dumaan din po ako sa may mga taong nagbibigay sa akin ng mga bagay, ng mga material na bagay na tulong nila sa akin. At yun po talaga ay pinapahalagahan ko. Never ko po yun iniisip na ibenta ko sa gantong ganyan sa mga para lang po magkaroon ako. Ang gagawin ko po, gagawa ko ng paraan, magtatrabaho ako para po ako magkaroon ng allowance para sa sarili ko. So yun lang po, kaya lang po nasabi ko yun kay Nanay Gleisa kahapon. Kasi nga po gusto ko po sana ay pahalagahan yung binibigay po ng mga tumutulong kasi yun nga pinaghihirapan din po nila yan, yung mga bagay na yan. Ang gawin po sana natin, gumawa tayo ng paraan, magtrabaho tayo, no, para hindi natin maibenta yung mga bagay na ibinigay po sa atin. Okay lang po sa akin na ako yung nabash, wala pong problema doon. Okay lang po yun kasi opinion nyo po yun. So ngayong araw dito ako sa kanila para po gawa natin ng solusyon kung ano po yung nakikita natin na nagiging problema nila kung bakit po ganun. So yun, at yung mga time po kasi na nangyari yung mga kalingap ay yun po yung mga oras na bumibisita tayo sa kanila dito every other day. So yun lang po. So nagtaka lang kasi ako noon kung bakit nakakailangan pang magbenta ng bagay na ganun. Every other day po kami dito pumupunta, groceries, allowance, pera, nagbibigay po tayo nandito. At saka yung nga po yung pang negosyo nila na ibinigay natin, di ba sabi ko nga po sa kanila, pagbutihin nila para na sa ganun hindi na sila nagkakalakal, sila na po ang boss, sila na ang may tauhan. Kaso nga lang po hindi naman po naayos. So yun lang, may mga chances na din naman tayong binigay, kaso nga lang na kumbaga wala po nangyari. So ngayon pupunta ulit tayo dito para ito pa rin yung pangalawang pagkakataon na ibibigay natin sa kanila. So tara po, samahan nyo kami. Kamusta ka po? Asa po si Mark? Pinabibili ko po ng bigas. Nabiling bigas? Oo. Kamusta po yung pagtatrabaho nyo? Ito, napagod po. Pagod? Parang bagong gupit kaya tatay ah. Taga na po ba gaya nung nagkaraba sa kamagsaan? Nagpagupit ka? Opo, ay libreng gupit. Libreng gupit? Na rin. Anong oras ka po pala tatay nagkalakal ngayong araw? Alas 6 po ng umaga. Alas 6 ng umaga. Sobrang aga pala tayo, no? Opo. Hindi pa pala kayo tatay po dito nakaka-transfer para makaboto, ano? Hindi pa po. At sa susunod pong election baka magpa-register kami mag-asawa. Magpa-register kayo dito. Maganda Opo. po yun para kahit paano po hindi po sayang yung yung mga boto nyo. Opo. Kaya nga. Kasi yung... siguro galing yung lola dun sa yung isang araw daw ho ay nagpunta yung yung lola ko dyan sa junk shop Lola po nino? namin. Ay, nagpunta po? Hindi ho namin nakita. Sabi ni nung boss namin, gusto niyo po samahan namin kayo. Tapos? Saka na lang daw. Gusto daw makita pati yung apo niya. At siguro ho ay pabubutuhin din ho yung doon. Pwede na po pala ang 15 anyos magboto sa Sa mga SK? Mhm. Yun. Pwede na nga yun, nanay. Kaso Kaso nga lang, hindi nyo napuntahan. hindi ho napuntahan na. Kayo lang po talaga yung sadya niya dito kaya siya nagpunta. Grabe naman. May edad na po yun? 90 na po yun. 90? 96. 96. Bumalakas pa po nakakabiyahe pa? Oo. Nasa sila, isang van daw po sila noong pumunta dyan. Ay, sabi kumbaga gusto niya siguro magboto kayo doon. Kasi meron siguro kayong kamag-anak na lumalaban, ganun. Ay, Ano? yung kuya ko po. Ayaw nilang masayang yung boto nyo para doon sa kamag-anak ninyo. Ay, gusto ko naman ho, maiba-iba naman po ang namin kasi
total naman dito na rin naman ho kami naninirahan. Gusto niyo dito na kayo makaboto, matransfer kayo dito? Dito na kami talaga totally mag-transfer na talaga para Nanay po ka po dito? sa darating na dito na po sa akin. Diyan ka na? Sa aking sweetheart. Okay. So Tatay Budoy, kahapon nagpunta po kami dito at wala nga po kayo. Oo. So kahapon kasi naging topic po namin nila Nanay Glyza, yung pong nangyari daw na yun nga na kung nakapagbenta kayo ng bigas ang bagay, 'di ba? Oo, kung hindi man po yung totoo at sabi-sabi lang po nila yon. 'Di ba sabi ko nga po sa inyo kahapon, labas na po kami kung ano po yung ginagawa ninyo sa mga binibigay namin. Kasi sa inyo na po yun ay. Hindi na po talaga ako nagbibenta ng bigas. Ano na po ako alaw na po kakainin, ibibenta ko pa. Nabili pa nga pa ako para ano. Kaya nga po 'di ba sabi ko po sa inyo, kapag binigay namin, labas na po kami doon kung anong gawin ninyo. Kaya lang ko po yung nasabi kahapon dahil nga po para po kung sakaling totoo man, mabago po natin, 'di ba? Opo. Oo, kasi siguro isang beses na nangyari at si Nanay Glyza na din po nagsabi na talagang nangyari yon na sa tiyahin ko po na dito nakatira sa inyo ay nakapagbenta daw si Nanay Glyza ng sandalyas. Tama din naman po mga viewers, marahil nga po talagang nung time na yon ay hindi kami dito nakabisita at wala kayong allowance. Kaya nga po. O kasi hindi naman araw-araw nandito. Pero nung mga time po na yun, tatay, every other day pupunta kami nandito. Yun yung time na talagang nagpapalipas lang tayo ng isang araw, andito na naman ako. Opo. 'Di ba? Kaya nga po doon lang po ako nagtaka bakit kailangan pang magbenta ng bagay, every other day nandito ako noon. Tapos nanay, ito po tatanungin ko kay tatay. Sa tinagal-tagal po ba, halos isang taon na tayo na nandito kami sumusuporta sa inyo, umaalalay. Simula ba noon tatay, kayo po ang sumagot, pinaghahanapan ko po ba kayo ng binibigay ko? Hindi naman po. Sa totoo lang po malaking... Sa totoo lang po talaga. Sa amin po talagang hindi kami nag-aano sa inyo kasi naintindihan din naman po namin ang kalagayan yung lahat. Sa dami niyong tinutulungan, huwag naman po sana kayong mag-isip ng masama laban sa kapwa ninyo kasi sa totoo lang, sa daming tinutulungan ninyo, naintindihan namin yan lahat. Kasi tao rin naman tayo na kailangan nating tumulong sa iba. Hindi lang ho isang tao ang tutulungan, kailangan lahat. Meron nga po kami tinutulungan isang kamag-anak dyan. Yung matanda Kadag po, pag may blessing po, binibigyan po Binibigyan namin. niyo rin. Okay. Di ba Kaya po yung nakita niyang bigas na dala namin na doon sa matandang yun. Baka yun po ay sinumbong niya sa inyo. Baka bigay ninyo yun. Akala niya nagbibenta kami ng bigas doon sa matanda, binibigyan po namin talaga yun. Okay. Ako naman, hindi ko po doon pinupunto kahapon yung kung nagbenta kayo, kung totoong nagbenta kayo doon ng bigas, isa lang po yung pinupunto ko doon. Yun lang pong sa tiyahin ko na, maliit na bagay po yun. At marahil, kaya nyo nga binibenta kasi kailangan nyo. Kaya lang po, para sa akin lang po, kumbaga ako po kasi, siguro magkakaiba nga talaga ang tao. Ako kasi, kapag po sa akin may binigay na gamit, alam po yan ng mga kaibigan ko, napakatagal na tatay ko, ito pong sombrero na ito, simula 2016 pa po ito nasa akin na ito, bigay ng tatay ko. Iniingatan ko po yung gamit na bigay siya, pinapahalagan ko po yun. Kasi bigay po yun ng tao ay sentimental value na po yun. Gagawa ko ng ibang paraan. Kaya siguro magkakaiba talaga kami, ng tao magkakaiba, lahat tayo. So ang pinupunto ko lang naman doon kahapon ay kumbaga po pwede nating gawa ng paraan kung maliit na bagay lang naman yung kailangan natin kaysa ibenta po natin yung bagay na ipinagkaloob sa atin. Kumbaga pwede naman tayong kumilos, gawa tayo ng ibang paraan. Di ba? Sa totoo lang, nagbibenta ang asawa ko ng item galing yun sa mga customer sa totoo lang. Yun yung nakakalakal ni tatay. Opo, yung hindi na po napapakinabangan, binibigay ng mga customer ko sa akin, mga yun yung ibibenta nyo naman. Yung binibenta ko po sa iba. Kaya po yun yung lang. po ng pamamahay namin, wala kaming Hindi ibinibenta kahit isa. Pinapahalagaan po namin yung mga ibinibigay sa amin ay. Katulad po ng sombrirong yun, akin na ngayon. Hindi, nandito yung galing sa package. Sa package yung galing. Opo, ginagamit ko nga po. So, yun mga kalingap, kung sumama ang loob ng iba natin mga viewers, kasi nakakapagsalita tayo ng ganun dito kala Tatay Budoy, ay hindi ko naman po kayo masisisi kasi may kanya-kanya po kayong opinion tungkol po dito sa
nangyayari po sa buhay nila. Kung nagagalit po ang iba nating mga manonood dahil napagsasabihan ko po kayo, simula po ngayon tatay, hindi po ako titigil din sa pagtulong sa inyo. Opo. Pero simula po ngayon, wala na po kayo sa akin maririnig. Ano? Ay, Opo. Kahit po may magawa kayong mali, bahala po kayo. Kahit po, buhay niyo po yan, kayo na pong bahala. Basta't ako po, nagsasalita lang po ako sa inyo para po sana may tama natin kung ano po yung kaya pang itama. No? Pero nagagalit nga po yung mga viewers Ay, natin. wag po sana kayong magalit. Wala pong problema. Wag po sana kayong magalit mga manunood kasi pinapangaralan po kami yung nararapat lang po sa amin. Oo. Yung pagkakamali namin, tinutuwid nila. Wag po Opo. kayong magalit sa kanila. Opo. Yun, Kasi tao lang din naman po sila na nasasaktan. Wag naman po sana po. Nakikiusap po ako sa inyo. Opo. Kami ho ang may mali. Wala po sila. Tinatama lang po yung aming mali. Para Kung po. anong nakikita nila Oo. dapat itama. Mhm. Yun lang po ang masasabi ko sa lahat. Kasi lahat naman tayo ay katulad namin may mali pala kaming nagawa. Natural na pagsabihan kami Oo. asa asa kaibigan o kapatid din Opo. na dapat itama. Kasi mga kalingap, sa totoo lang, mahigit 1 taon na po siguro na umaalalay po ako dito kala Tatay Budoy. Ay, oo, matagal. Pero ni isang beses po, hindi ko po yan sila pinaghahanapan ng bagay na binibigay. Kahapon lang po yun nangyari kasi nga po, para kung si kay Nanay Glyza din man po nang galing na isang beses nga nangyari yun dahil sa pangangailangan. Kumbaga po, ang sa akin lang doon, yun nga sabi ko kanina, na baka pwede pang kumbaga wag na maulit kasi yung mga bagay na binibigay sa atin dapat sentimental value yun sa atin kasi gawa tayo ng ibang paraan. Sige, sideline tayo, trabaho tayo kasi may pangangailangan tayo ngayong araw. So, yun lang. Pero dahil nga po sa ganun nangyari kahapon, yun nga, promise ko po sa inyo, tutulong lang po ako dito. Pag-aaral ni Mark, dire-diretso po yun. Wala na po kayo sa akin maririnig na anumang pangaral o dito kala Tatay Budoy, kung ano man po yung nagagawa nila, okay na po yun. At sila na po ang bahala doon, mag-handle. So ngayon, Nanay Glyza, napunta ako dito kasi gusto ko sana, yung pangako ko sa inyo na munting tindahan, gusto kong to pa rin yun, di ba? Opo. Una, binigyan ko po kayo ng pang junk shop at yun nga, medyo nabigo tayo doon. At nangako ako sa inyo na sa pangalawang pagkakataon ay sana siguro sa pamamagitan nito baka hindi na maulit yung ganun. Opo. Kaya iniisip ko po kagabi, simulan po natin dito, no? Bukas po kapag ready na yung karpintero, papagawa ko po dito bukas, ha? Opo. Kasi total nakikita ko dito ang dami ng dumadaan. Dami nga po. Kahapon dami. Tapos pangalawa, ginagawa tong kalsada. So lahat ng trabahador dito bibili kasi wala ibang tindahan dito. Tapos po, nalaman ko, tatay, nanay, na dyan pala sa unahan ninyo, gagawan nyo dyan ng mga pabahay. Ay, oo. Magkakaroon talaga dito ng pabahay. Tapos lalagyan po ng mga pusti. Oo, kaya maganda na mauna sila dito magkaroon ng tindahan. Kaya bukas mismo, papasimulan po natin dito yung tindahan. Yung nanay, ano? Okay ba sa inyo yun? Opo. Okay, so bukas pasimulan natin para magkaroon na sila ng hanap buhay si Nanay Glyza kahit nandito lang sa bahay. At si Tatay Budoy diretso pa rin naman sa kanyang pagtatrabaho. At yung kay Mark, yung scholarship, dire-diretso pa din po At yun. yung pagkatapos po ng kalsada, i-stakan ko na dun sa kabila ng Kalakal. Yan Mag-i-stack ka naman na po ulit. talagang promise namin. Once na maayos na itong Hindi lang makadaan talaga. Ang hirap. Mahirap makadaan. Pero once na naging na itong kalsada na ito, maging simentado na, pwede ka na mag-stack ulit dito. Stakan ko na po. Tatayo na ho ulit namin yung junk shop na sinimulan namin. Kasi Nandiyan nga po yung timbangan, binibigyan Ay, yung binili ko sa yung timbangan, nandiyan pa. ayan sa loob po. Yan yung ginagamit mo ngayon o hindi mo pa Hindi ginagamit? ko pa po yung ginagamit. Gusto mo kasi kapag nandito na. Opo, nagamit ko lang po yun. Nung nagsimula ka sana ng business, Opo. tapos nagkilo sila dito, nagamit mo. Opo. Okay. So yun mga kalingap. At ngayon may dala ko ditong bigas para sa inyo. Pandagdag sa pangkonsumo nyo. Kunin ko lang. Kunin natin mga kalingap. Ang puti kasi hindi natin kailapit yung buko.
Lang, dali natin dito. Ito po tayo. Parang hindi na po kayo nagbili ng bigas, ano? Okay. Ang tagal ng ako, hindi na. Nasaan po si Mark pala? Nabili po ng bigas, nabili rin ng ulam yun. Nabili ng bigas at bumibili ng ulam? Tuyo ang ulam. Saan nyo binili? Nabili pa lang po si Mert doon sa labasan. Anong gamit ni Mark na service? Yung po Yung po service niya. kanyang sirang bike. Yung bike niya? Ay, Okay. nagtsatsagaan. Ay, sabi nung anak ko ay, Mama, pag-ipunan nyo naman ako ng pampaayos ng bike. Ano po ba yung problemang anong bike ni Mark? Ewan ko po Yung kung ano. bearing, sabi niya, parang bearing. Bearing at saka daw yung plaka na uga-uga na nga talaga. Okay. Eh sabi ko, huwag ka mag-alala na ko at once lang ka kung masolve ang problema natin sa ganitong sitwasyon. Kasi kagabi, windang din talagang utak ko. Sabi ko, matay ko man isipin, sabi ko, wala ako kung ibinibentang bigas. Yun lang talagang pagkakamali ko. Yung isang beses lang Nagbenta lang nangyari. ako ng sandals na hindi naman talaga natanggap ni ate at sobrang luwag sa kanya. Nagustuhan naman ng pamangking ko. Tapos kinuha hiningi naman. Yun yung naman sa Ginamit dito. pang graduation. Oo, ginamit ng graduation doon na daw ay Okay. So, yun mga kalingap. Hindi ko na siguro maantay si Mark. Gusto kong mangantayin para makamusta natin. At di ko alam kung ano ba yung mas okay kay Mark. Kasi parang nahihiya naman siya sa akin magdaan. Ano po ba yung gusto niyo sa allowance ni Mark? Ano po ba yung ano niyo? Ay pagkaya po talaga namin hindi namin talaga muna iaasa sa inyo kasi nadayo-dayo pa naman po yung asawa ko. Pero nanay, para yung allowance po kasi ni Mark, talagang nakalaan po yun para sa kanya ay. Mahihain talaga Kaya nga po, namahihayin po kasi yung lumapit. Gusto niyo po ba sa teacher ko na lang ibigay? Para nang sa ganun po, kapag papasok ni Mark, on the spot, o gusto niyo po, bayaran ko na sa kantin. Para kakain na lang ng kakain si Mark every day doon. Ano, mas maganda siguro, ano? Opo. Ganun na lang. At yung ambaga naman, kayang-kaya na naman namin ho yun at inililista naman ng anak ko para makita daw ninyo. Pag maliliit po nanay na bagan, okay lang. Pero kung malaki po na mga bayarin sa school, at sabihin po sa amin ni Mark, kasi yun nga, sabi ko po baga, obligasyon po namin na i-provide yung kay Mark. Yung auditing card na hindi yun na ako nakahanap. Sa inyo daw po yung auditing card. Sabi nung anak ko, Mama, naghahanap Hindi, wala po sa akin. Binigay ko po sa inyo. Oo nga ho. Binigay ko po baga sa inyo. Sabi ko sa inyo na. Ewan ko dyan sa anak ko, kasi dapat kinuha sa akin ay. Pwede ba tayo mag-request ng bago nun? Baka pwede mag-request ng bago nun. Ay, siguro po pwede po at Ayun, ma-request ako sa school. Lalagi naman ako doon. Magre-request kayo? Opo. Okay, sige. Ah, Cut mo muna. So, Mark, inutosan ka pala magbili. Opo. Hmm. Natagalan nga po at ng bike ko po. Nahirapan. Opo. Sumuko na rin po yung bearing nga. Natanong mo ba yun sa pagawaan? Yung bearing na ganyan? Sabi, po yan? Na po yan sa akin. Sinabi po dinalak po yung Ay, kinanbas mo na, ganun. Opo, sabi Ano daw, magkano daw abutin? mga 700 lang din po. Ang paayos ng ganyan. Opo, at yung kadena din po yan, may damage na rin po baga. Pero kapag naayos yun, wala nang ibang problema. Opo. Hiniram nga po kanina ni Denver. Yan, ginamit. Inahabol po yung kaklase niya, si Allen po baga. Sabi, Mark, natatagal pala yung kadena niyan. Oo nga, sabi ko sa'yo baga. Sabi ko ginamit niya kanina. Opo, sabi okay, ko, nakita pala kayo. Opo, kanina po, tinahabol niya po yung kaklase niya Okay. So Mark, ganito, ang gagawin na lang natin sa allowance mo kasi di ka man nadaan sa akin. Opo. Ang gagawin na lang natin, babayaran ko na sa kantin. Okay ba sa'yo kung kakain ka sa kantin kapag break time? Okay ba sa'yo yung mga pagkain doon? Oo pa naman. Di ang gagawin na lang natin, babayaran ko na sa kantin Sige po. para kakain ka na lang doon ng kakain. Ano? Sige, gano'n na lang gagawin natin kay Mark. Ano? Opo. Okay. So anong ulam nyo pala ngayon ulit? Tuyo. Tayo? Magbili kayo ng ng ulam. Ano? Ito. Kay nanay ko bigay. Nanay, bili ka ng ulam. Ito po. Bili ka ng ulam nyo. salamat po. Okay. Welcome po. Sige. Salamat po dun sa nagbigay dito sa akin. Yan ay sa munting kinikita natin, nanay. Ang mga groceries po na dinadala ko dito sa inyo,
Yan naman po yung balik ko naman sa inyo dun sa munting kinikita ng mga vlog natin. Opo. No? Yan naman po, pinipipray ko naman po kayo lagi araw-araw, gabi-gabi. Opo, salamat tayo. Kagaya po ng tindahan ninyo, Opo. pinangako ko po yun sa inyo. Kaya every time na may kikitain po yung video natin, tinatabi ko po yun. Tapos yung iba naman, dadaling ko dito sa inyo groceries. Opo, meron nga po pala akong ano gusto kong sabihin. Sana po yung mga viewers po namin, namin at saka po yung ano, wag po kayo magsasawang tumulong. Tulungan po kami at saka po itong nagbablog sa amin. Yan lang po. Okay. Salamat. Sige. So, Happy birthday na rin. advance happy birthday kay tatay. Malapit na yun! Kailan birthday mo tatay? November 6 po. November 6. Anong gusto mong handa tatay? Ay, paalala po kayo kung ano po Sige, di magdadala na lang kami dito. Ano? Opo. Tapos salo-salo na lang kayo ng pamilya mo. Opo, Ano? Opo. Okay. Panahon po, matagal panahon po. Kailan ba yung birthday mo, Mark? Pala, Desperas din po ng Pasko. Pasko. O nga pala. Nung nakaraang taon, ng birthday ni Mark, bago ako nun umalis, tatandaan ko, nagbigay ako ng panghanda mo, di ba? Noong nandun pa kayo nun sa Kalakalan. Oo. Okay. Before ako noon umalis, papuntang norte, pinangako ko yung kay Mark dati na may panghanda siya. So, iniwanan ko siya ng panghanda noon. Okay, tatay, punta na ako, Mark, ha? Sige, ayos yung pag-aaral, tatay. Sige po, ingat po kayo. Opo. Nanay. Sige po. Bukas pupunta po yung karpentero, assist niyo po, ano? Opo. Ha? At baka hindi pa ako makapunta bukas, basta assist niyo yung karpentero, ha? Opo. Salamat Okay. po. So, yun mga kalingap, papunta na din tayo. At kagaya nga ng pinangako ko sa inyo, kung ganun po na nasasaktan kayo kapag nakakapagsalita tayo dito kala Tatay Budoy, kala Nanay Gleisa, ay huwag po kayo mag-alala, hindi na natin gagawin yung mga ganung bagay. Hindi na po ako magsasalita kung ano mang mangyari, kung ano mang gawin na kung may mali man magawa o tama o ano man, wala na po kayo sa akin maririnig. Kasi ayun nga, ganun po talaga kasi ako, yung kapag may bagay po ako na kahit po sino, kahit asawa ko, anak ko, magulang ko, kung may makita po ako na ano, sasabihin ko din po yun. Kasi hindi naman pwedeng pabayaan lang po natin. Pero yun nga, dahil ayaw nyo po ng ganun, susundin ko po kayo. Dahil kayo po ang may dahilan kung bakit nandirito kami, kaya kayo po ang masusunod. So, andito po si Commander, supportahan nyo po siya. Sa pabahay niya, pupunta na naman kami ngayon, mag-aasikaso kami doon. At inuumpisa na, mabilis lang ito matapos kasi Pakyawan, di ba? Pakyawan. So napakaganda ng place, maganda yung plano ng bahay. At kami araw-araw kaming nag-a-assist talaga dito ni Commander. Talagang walang tigil, di rin talaga biro kapag may pabahay na ganyan. Umulan man. Umulan umaraw, andyan kami. So sana supportahan yung mga vlogs niya. At Alma Vlog naman sa Facebook page niya. At sana mag 50,000 subscriber na din siya sa kanyang YouTube channel. Maraming salamat po ulit. At pasensya na po ulit sa nangyari kahapon. God bless po.